pagtawag sa Kanya. Kaya't narinig ninyo, hindi ka pakikinggan, ibabaling niya sa iba ang kanyang pandinig. Kung mabuti ginagawa mo, sigurado umasa ka, pakikinggan ka niya. Hindi man ngayon, hindi man bukas, kung tapat ka totoo at mabuti ginagawa mo, kailan may di kanya pababayaan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag niyang sinabi siyang buhay, siyang galak, siyang liwanag. Sa makatwid, kung gaano mang karami ang kasalanan mo at sinuko mo at pinagsisihan mo, nilinisan kanya, pakakahugasan ka ng kanyang espiritu upang sa pananaw niya ay maging karapat-dapat ka. Subalit, gaano man kadalas na sabihin mong patawarin po ako at ang bawat gawa mo'y walang pagbabago, gayon din ang kakamtan mo, hirap pa rin ang loob mo. Mga minamahal, ang kapayapaan ng kaisipan sa Ama magmumula, ang kasiglahan ng katawan siyang magbibigay. Kaya't kung malinis ang iyong diwa at kalooban, may siglang iyong pangangatawan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, mayroon po bang pagkabula sa mga salita ng Diyos? Ang sabi niya, kung ang ibon pakampay-kampay lamang sa ibabaw ng himpapawid, subalit masayang humahapon sa kanyang pugad at tumuhuni pa na hindi nagutom ni hindi man lang siya namatay sa kanyang paglipad, ano? Ay, ikaw pa kayang gumagawa ng kabutihan? Ikaw pa kayang nasa kabutihan? Ikaw pa kayang pinaglalaban mo'y katotohanan? Ang kanyang pabayaan? Hindi. Sapagkat siya ang kaaliwan mo habang tumutupad ka sa nasa niya. Buhay bang Ama? Siya ang kasiglahan at kalakasan mo habang ika'y tumutupad sa kalooban niya. Kaya nga sa pagtupad mahirap kung mag-iisa ka at gusto mo lamang sa sarili mo. Ngunit kapag ang Ama may gusto at tinupad mo'y siya, magaan mong natutupad ang kanyang layunin at pagnanasa. Sapagkat ang atas niyang tinupad mo, siyang magbibigay ng lahat ng kaparaanan sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga minamahal ko, sabihan ka mang siraulo, baliw, luka-luka, demonyo, iba't iba na, masaya ka pa rin. Sinungaling, hindi ka totoo, hindi totoo yan, etc., etc. Maligaya ka pa rin. Sapagkat ikaw mismo ang nakababatid ng kung sino ang pinaglilingkuran mo at ano ang ginagawa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, nakikipagtotoo ba kayo? Maging masaya kayo. Kung hindi ka pa nakakatulog dahil sa iniisip mo, ay kung ano-ano, manalangin ka. Magkakasala ka na niyan. Subalit kung hindi ka napapatulog, nakikipagliig ka at nangungusap sa iyong espiritu, magalak ka. Kahit magdamag na makipagliig siya sa iyo, hindi ka makakaramdam ng puyat, ng pagdaramdam, ng hinanakit, ng hina ng katawan, ng hirap ng loob, ng gulong kaisipan, at di ka man lalambot. Subalit kapag napuyat ka sa kakaisip ng kung ano-ano, bukas luwak ang iyong mata, sigurado nanlalambot katawan mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, yan ang malaking pagkakaiba ng nasa espiritu ng Ama. Sa espiritong manggagantyo. Pagpalain kayo. Parang dalawang bagay lagi yan eh. Halimbawa, may alahera, ano? Yung isa, pure gold ang tinda niya. Eh namamahalan yung iba. May dumating na alahera rin. Ang sabi, nang nagtitinda. Ito kay 1,000 eh. Ay, ba't teka sa'yo 1,000 lang?
Mura kaya kang magtinda sa loob-loob ng bibili. Ay, nakadaya ako eka, 1,000 lang. Eh, yung ekang umalis tuwang-tuwa. Yung ekang umalis, sabi niya, 5,000. Naku, 4,000 eka ang diferensya. Eh, siyempre, parehas na ginto ang nakita Nako, nung makalis na pinagbilan, dinala sa ahensya. Sabi niya, ay, kano ba eka ang binili? Ito 1,000. Tubog lang eka yan Sino nadaya? Yung bumili. Nasabi niya, nakamura eka ako. Mga mahal, ang pakikipagrelasyon sa Ama ay hambing sa ginto. Hindi lahat ng kapwa ninyo ngayon magaling magsalita ay totoo sa Ama. Gusto ko ekang magsalita yun, mabait ekang magsalita. Naku eka, napakamahinahon. Naku eka, napakagandang mangusap. Ang tanong, gaano kaganda ang loob? Mga mahal, kahit ang masama, makapagsasalita ng mabuti pa. Subalit ang masama at mabuti, iba ang ginagawa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang Kristo, purong ginto ang dala. Walang halo. Kaya't ang mga etil, eskriba, pariseyong may halong pilak, hindi makagusto. Sino humatol? Ang mapagpaimbabaw, hindi ang totoo. Kaya't sa bawat ginagampanan ng tao, sino ang mapanghatol? Ang nakikipagtotoo ba o hindi? Mga mahal, dumating ba sa puntos ng buhay ninyo na kayo ay nalito, nagulumihanan, nasiraan ang loob, at kayo ay nanghina ang loob, at kayo ay nasaktan? Hindi yan sa Diyos. Sapagkat ang nasa Ama, laging bukas ang diwa niya at laging mabuti laman ang puso niya. Kaya't kung dumaratal ito sa inyo, manalangin na kayo sapagkat matatalo kayo ng maling pag-iisip niyo. Mapakagaling mong magsalita. Nakita ko po si ganon, nakita ko po, gagaling. Kahit dito sa gawain ito, tandaan po ninyo, nang alab na alab ang espiritu mo, puspos na puspos ka, marami ka nakikita kaya po kunching. At nang nababaharigi na ng masamang isip mo, may hinihiling ka, hindi binibigay. May hinihiling ka, di pa nabibigay ni Apo Kunching. Hindi iba na isip mo. Sinisira ng isip mong mabuti. At paparatangan mo ngayon ang nakikipagtotoo kaysa sa ikaw na maraming sinisirang isip na tao. Buhay ba ang Ama? Sino ngayon ang kalulugdan ng Ama kahit araw-araw ka pang manikluhod sa simbahan? Kahit araw-araw ka pang magdasal, kung pagkausap mo si Juana, si Petra, si ganon, mga kasamahan ninyo, sasabihin ninyo, Eka, alam mo ba Eka, mahina na espiritu ni Apo Kunching. Maganda Eka ang pahayag ni ganito, siya Eka pangit na. May malilihim ba sa espiritu? Tandaan ninyo, yan ang totoong espiritu. Marunong sumuri ng tao. Kahit di ka magsalita, kahit di ka magsalita. Nangungusap ang espiritu na walang nakakakita. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya naman, mapapalad yung marunong umamin sa kanilang kamalian. Yung umamin sa kanilang kasalanan. Mapapanauli ng Ama ang kanyang katotohanan at bubuksan muli ang kanyang diwa para mabuksan ang kanyang kalooban. Subalit ang taong nagmamagaling at nagsasabing, hindi, tama ako, nasa mabuti ako. Mayabang ka. Lalo't higit ang pananaw mo sa sarili mo'y banal ka dahil lagi kang laman ng simbahan.
hahamunin kita. Huhubarin ko na itong aking suot na ito. Huhubarin na. Hindi na dapat isuot pa ito kung ikaw ang mas tama. Paanong bibigay sa'yo? Mismo naririto ka, tapos hindi naman pala nakikipagtotoo ka, di wala kang tatanggapin. Yaon ang katotohanan ng mga nakaharap ng Kristo. Ang gusto nila ay magsigaling lang, ngunit ang gustong gawin ng Kristo para sa lahat mabuting layunin, ayaw tanggapin. Kilala sila ng Ama. Walang pinagkaiba sa isang eskwelahan. Halimbawa, nakapagtapos sa isang exclusive school, St. Mary's. Ngayon, nang lumipat ang anak niya sa Sagrada, sinabi niya, ay pangit ka na doon. Sinong makasalanan? Ang maninira. Kung mabuti ba ang isip mo at nasa malinis ka bang pag-iisip at damdamin, maninira ka ba ng kapwa mo? Hindi. Kaya ang sinabi mo sa liwanag, higit na makikita sa liwanag. Ang sinabi mo sa dilim, narinig sa liwanag. Buhay ba, Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, kaya nga sagang samahan na pangingibabaw ay kamalian. Ang mga pinamumuno ay may tahimik, may madaldal. Subalit di bali ng ikaw ay manahimik kung alam mong wala kang kasalanan. Tandaan ninyo, mga mahal, sa Ama ang kahatulan, sa Ama ang tama timbangan. Makipagtotoo ka upang manumbalik ang dating pag-aalab ng iyong spirito. Kapag ikaw ay may isip ng masama, kapag ikaw ay may damdamin ng hindi maganda, mahihirapan ka ng makabawi. Patuloy nang lalasunin ang isip mo, kaya ang pananaw mo na sa kapwa mong dati hangang-hanga ka, iba na. Bumaling na. Dating si Vilma, ang inaasahan mo, gustong-gusto mo siya, tuwang-tuwa ka kay Vilma. Nang makita mo si Sharon, naging Sharon, ninyan ka na. Mga mahal, kay buti ng Ama, sa pananampalataya rin ay maraming ganito. Kaya kayo, hindi kayo sasabihan ni isa man sa inyo, ngayon naririto kayo, dumito na lang kayo, sapagkat alam ni Apo Kunching ang mga agaw ay hindi marapat. Sapagkat alam ng Ama ang totoo at tama. Kaya't ikaw na totoo at nakikipagtotoo, ang tama at totoo ang gagawin mo. Kaya hindi mo kailanman sisiraan ang kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag ang tinuran, maraming aanihin kakaramputang mag-aani. Kaya kailangan ang manggagawa. Ngayon, kung ikaw ay totoong manggagawa, bubuuin mo ngayon ang mga kapwa mo na kasama mo sa iyong gawain ito. Hindi mo sila'y pangangalat at sasabong, kundi lilikumin mo at titipunin dahil iisa kayo sa pinagmulan nyo. Buhay ba, Ama? Hindi mo ikatutuwa na yung kapwa mo iniiwanan ng kapwa niya, kundi malulungkot ka sapagkat alam mo ang bawat tao na nasa katotohanan hindi marunong lumimot sa kapwa niya. At yan ang Kristo. Yaan ang banal. Kaya sa dakong ito, patototohanan ko sa inyo, walang lilisan na magagalit at kagagalitan, subalit kung nagkakamali, itutuwid. Upang kung tumanggap ay matama, at kung magalak, mapanauli ang liwanag. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang aking tinuran ay pangkabuwang pangkalahatan sa buong mundo. Ang may pandinig ay makarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama?
Bilang isang pupunching, hindi lamang po ako maaring magkwento o magbahagi ng kasiraan ng kapwa-tao. Subalit kung minsan, binibigyan niya ako ng pagkakataon na magkwento, wala lang tinutukoy, ano? Ako po ay nakapagtanong at tingon ako ng espiritu, kasarap pawisan, ano po? Hindi po ba'y pinapawisan? Matuwa kayo. Kaya lang pag malamig ang pawis nyo at nanlalambot kayo, huwag kayong matuwa. Sapagkat nakapanlalambot yun, ano? Subalit kung ang pawis nyo ay maganda at natural, na ito'y lumalabas, matuwa kayo. Kung hindi kayo pinapawisan, aba mag-alala na kayo. Buhay ba ang Ama? Ganito lamang po yan. Nagsimula ako sa isang pasyente. At ang nakakalungkot pa po noon sa akin, ang sinimulan na paggamot sa akin ay ang tatay ko. Na napakahirap na naging kalagayan ko bilang isang anak. Sapagkat nang sabihin po sa akin ay gamutin ko tatang ko, hindi ko naman alam ang gagawin ko. Aplusin mo yan ang tatang mo at aralan mo. Aro, lalo na pong mahirap. Tatay mo, pangangaralan mo. Asus. Kaya ang sagot ko po ay ayaw ko. Ayaw ko po, kako, ayaw ko. Dahil nga po ako ay hindi pa masyadong naniniwala nun. Kay kapatid na Maria po bibig nagmula yun. Pero damang-dama ko po, may iba ko nararamdaman na talagang hindi siya yaon. Sapagkat nakagadyang po siya at kakaunti lang ang kanyang binubukas sa bibig. Sabi niya, anak, ba tinawag ka ako kung anak ay panganay ako? Nakagadyang po siya. Anak, halos di bumubuk ang bibig, pero napakalakas sa akin pandinig. Gamutin mo ang iyong ama. Aba, sabi ko, ama, tatang ko yun ah. Sabi ko, hindi po ako marunong. Talagang siyempre po, napapatotohanan yung supil tayo, no? Kaya ako po, hindi ako nagagalit sa inyo pag hindi kayo sumusunod eh. Kasi ginawa ko po yun dahil hindi ko pa siya kilala. Hindi. Pwede ka ba tumumba sa sir? Sample! Hindi. Aba, tutumba nga siya. Wag na. Ade, nakaganyan po siya, nakatumbang ganyan, diretso. Nakapikit. Constancia po. Ba, sumagot po ako lang ang Constancia dun eh. Sabi ko, lumapit ka sa akin, anak, sabi ni kapatid na Maria. Hindi ko naman po alam ba't sumusunod ako. Sabi ko, abo, tinawag ako sa pangalan ko, Constancia. Ate tawag niya sa akin ah. Bakit Constancia? Pero may lumalabag sa kaisip ko na hindi naman mapigil lang sarili ko. Dumapa po ako. Ano po yaon? Ano po yaon? Sabi ko, anak, haplusin mo ang iyong ama at aralan mo siya. Naku po. Sabi ko, ano po gagawin ko? Hindi ko po alam ang gagawin ko. Sulong eka. Haplusin ko daw siya. Nakaupo po ang tatang ko. Kasi nga po, pag dumadali nun, takbuhan kami. Unahan kami. Sabi ko, kay Inda, diyan ka sa tindahan na. Ako muna. Parang may kasamang usyoso po sa akin eh. Kasi sabi ko, naluluka na yata kapatid ko. Dahil, totoo po yan. Kasi kaya ko po sinasabi yon, nagtitinda po siya ng mga kutsyon. Baka ako ginugutom. Baka ako walang pera. Totoo po yan. Pinagsisihan ko po lahat yun. Pinagsisihan ko po dahil pumatol ako sa hindi ko alam. Kaya ako po hindi ako nagagalit sa inyo. Dahil alam ko po, hindi nyo rin alam, kaya kayo nakakahatol. Dahil nangyari sa akin. Deto na po. Po yung silya, nakaupo ang tatang ko. Hindi ko po namamalayan,
Eh, ba't ako po ay nagsasalita na pala? Hindi ko na alam mga pinagsasabi ko. At merong tao sa labas ng bahay nila, kapatid na Maria, eto po binabalik lang sa akin. Yung mga kasamahan niyang nagtitinda ng mga taga-Candaba po yun. Yung asawa noon, gitarista. Yun po yung una na umiyak si Mama Mary dahil galit po si kapatid na Maria. Magalit mas kapatid na Arce. Ito po dinadatal eh. Nagkagalit po sila dahil gusto ni kapatid na Maria maiwan doon sa, yung po bang Lord of Pardon at saka si Virgen de los Remedios na inaawitan. Eh si kapatid na Maria ay gusto yung mawit doon. Eh ako po ay wala noon, nasa Manila. Nasa Manila po ako. Nakakayaman po sabihin eh, pero aaminin ko po, galing ako nanood ng sine. Kasi araw po ng Biyernes yun, pag Biyernes talaga nasa Manila ako, kasabay ako lubos ng asawa ko, habang hinihintay ko siya, at pag tapos ng trabaho, manunod mo namin sine. At uuwi, masaya. Pagdating ko po, mas iba palang saya pag nasa Panginoon ka, no? Hindi pala sa sine ang kaligayahan. Pero manood pa rin kayo, baka mag-atsaw ng magsinihan. De, ito po, naabutan ko po siya noon. Yun ang simula noon. Na umiiyak, at sabi ng kanyang anak, Ninang, naluluka po yata ang mama ko. Ba't po ganun ang pinagsasasabi? Eh, siyempre po, naalarma ako. Takbo po ako. Pagkakita ko po sa kapatid ko, nakasandal doon sa kanilang kama, sa kwarto nila. Kaya, sabi ko, Uy, Maria, paano ka ba? Eh, sino ka ba? Eh, sabi sa akin, Diyos ko. Eh, di, nagtibay po sa isip ko talaga, naluluka nga. Dahil, sino daw ba ako? Sabi ko, hindi mo ako kilala? Ako si ate mo. Eh, sino ka nga ba? Sabi niya. Aba, iyak na po ako. Umuwi ako sa amin. Yun po istorya na, simula. Sabi ko, umupo po ako doon sa may kusina. Umiyak ako, nabutan po ako ng kabiyak ng puso. Sabi, bakit ba ka umiyak ka? Napapano ka? Yung kapatid ko, naluka na yata. Sabi ko, Diyos ko. Sabi ko, kang naluka. Hindi ko alam. Sabi ko, iba sinasabi niya. Sabi ko, iba. Eh de, dumating na naman po yung anak niya. Sinusundo na naman. Eh di kami na pong dalawa. Siya na po ang nagsabi, Maria, sabi po, kapatid na dilo, Maria, bakit napapano ka ba? Eh, sino ka ba? Sabi, ay, Diyos ko po, Eka, pati siya hindi nakilala. Ay, Diyos ko po, ako ba? Eto na po. Yun po yung simula na kasi Eka, anak, nahahabag ako kay Marianela. Gusto ko awitan niya ako. Subalit, si Ricardo Eka, Abo ang pangalan. Sabi ko, madaling salita po, shortcut ano, yun po ang simula. Nagtungo kami doon, nang magbalik kami, nabukasan, inalay ko nang hingi ng tawad doon sa kung saan nandun siya, Lord of Pardon na ganyan, at saka yung si Mama Mary. Ngunit nung nandoon na po kami, lumuhod po ako. Doon sa Lord of Pardon, hindi kay Mama Mary. Si kapatid na Maria kay Mama Mary po nagpunta. Ako po doon sa rebulto ni Lord of Pardon na kami. Sabi ko, nanalangin po ako. Umupo na po ako, umupo na ako. Naririnig po ako, lumuhod ka uli anak, lumuhod ka uli. Sabi, ay, kasama ko po yung kapatid ni Cecil. Nagsalita ka baka ako, ate, nagsalita. Hindi ako sino ka ako nagsasabi ngayon? Kalakas, sabi ko kalakas, lumuhod daw ako uli, lumuhod daw ako uli.
lumuhod na ka ako, ba't luluhod uli ako? Pero hindi ko po alam bakit napapalunod ang tuhod ko. Di nagdasal na po ako ulit. Kaya nung pauwi na po kami, ito na po, yun po ang simula. Eh, ito po binabahagi, hindi ko po pwedeng baktawan eh. Tama po ba? Kung ano po binibigay sa'yo, yun ang masasabi mo. Kaya pa, aldag-aldag man po, pero isa pa rin ang tumbok mamaya po, maririnig nyo. Dito na po. Nung pauwi na kami, dito po sa Sabana, hindi pa tapos yung daan na yan, sa may San Luis. Sabi na naman po ni kapatid na Maria, ay, nakita nyo ba si Mama Mere? Ba't naman nakikita natin si Mama Mere? Sabi ko, ayan kaya nakasunod siya ate, nandiyan sa ibabaw ng kotse. He? Yung pinagsasabi mo? Sabi ko, paano namang makakarating ka ako dyan? Oo, sabi niya, inatid tayo kasi mayroong mga white lady dyan. May white lady eka dyan. Eh, umalik eka siya. Sinadchad lang tayo dyan. Pwede, siyempre po sinabi white lady, nagsiksikan kami. Yung kapatid kong nagde-drive, silang dalawa ng asawa niya, yung kapatid ko, naninindig daw yung balahibo. Yun. Kinabukasan po, ganon ang pangyayari. Haplusin mo kasi tatang mo. Pinaplus po, buong. At pagkatapos ay namumusap at nagtumba. Mga minamahal, bakit po inistorya ito? Ang pagtupad sa ganitong panawagan, tunay na maraming parata. Ang pagtupad sa ganitong habilin, tunay na maraming hindi makakaunawa. Subalit, hindi po mahalaga yaon. Ang mahalaga, kung paano kang inatasan, pakipagtotoo ka, at kung paano ka tumupad, maging ganap ka, at tanging Ama ang makababatid ng lahat ng iyong ginagawa, at tanging siyang nakakakita ng lahat ng iyong gagawin. Buhay ba ang Ama? Ngayon, paparatangan ka ng iba, ng marami. Pinagsabi pa, aba eka, ako eka, bago ako naglingkod, milya-milyang nilakad ko muna. Ano pong magagawa ko kung hindi ako pinaglakad ng milya-milya? At saka ang Panginoon ay hindi po nagpapalakad ng milya-milya. Hindi kanya pahihirapang maglakad. Ang Diyos po ay nasa tamang gawa at nasa tamang pamamaraan. Kaya kailangan ang katotohanan lang ang gawin mo, hindi yung sakripisyong paglalakarin ka ng ilang milya. Tao lang po ang nagtuturo nun. Tao lang nagbibigay ng sakripisyo sa iyo ng gayon. Ngunit ang Diyos, hindi ka pagsasakripisyoin, paglalakarin, nakainit-init, paglalakarin ka, para kang baliw, naglalakad ka sa daan, na pagkainit-init, at pagkatapos ay, sulong. Pagkatapos mong naglakad, pagkatapos mong nilakad ang ilang milya, subalit hindi ka naman nakakagawa ng mabuti, alin ang mas kalugod-lugod? Yung hindi ka naglakad ng pagkahaba-haba, ilang milya, subalit totoo ang ginagawa mo. Alin po ang totoo? Mga mahal, tatandaan po ninyo, ang paglilingkod ay hindi kailangan ang maraming sakripisyo. Lalakad ka dito, lalakad ka doon, pupunta ka dito, pupunta ka dyan, papasanin mo yung cross, at sasabihin mo ay, dala mo si Nazareno. Walang makadadala sa Nazareno. Walang makapagdadala sa Nazareno. Ang magdadala ay siya sa'yo. Kaya itatawid ka sa katotohanan, ilalakbay ka sa katotohanan, at gagawin ka ang makatotohanan. Kaya kung nasa kanya ka, gagawin mo ay katapatan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tama ba, kapatid? Dito sa lugar na ito, marami ng manggagamot na nagtungo. Hindi para magpagamot, kundi magsuri. At marami na rin nagpagamot na manggagamot na hindi nagsabi, pero nanggagamot. Kilala ko ang mga manggagamot at hindi manggagamot. Kilala ko yung may taglay na nagsasabing may third eye. Alam ko
kung anong uri ang panggagamot at kung paano gumagamot. Ngunit si Kunching hindi alam. Subalit, sa oras na ito, alam ko kung sino may taglay sa katauhan niya. Batid ko, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal ko, kung nasa katapatan at katotohanan ng tao, hindi na kailangang mag-survey siya sa kapwa niya. Gawa mo, gawin mo. Gawa ng kapwa mo, ipabayaan mo. Hindi kailangan na magsuri ka pa. Kung tunay kang nasa katotohanan, gagawin mo ang gawa ng Ama at tutularan mo ang gawa ng Kristo. Ang magpakatotoo, ang magpakabuti at gumawa ng kabutihan. Subalit, kung hindi mo naabot ang kalooban, tandaan po ninyo, gawa ka ng gawa, gawa ka ng gawa, subalit hindi totoo sa Amang dakila. Kaya tatakdanin ang parusahan upang ang ginawang kalokohan matalo niyang ganap, mangibabaw ang tama. Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ganang katauhan, di sasambitin ang tinuran. Ganang pagkatao, di sa inyo iluluwal. Ganang pagkatao, di gagawin ito. Ganang di nyo nasilayan, natupad ang nasa ko. Kaya't ang bawat isang totoo sama ko, nakilala wika ko, narinig ang salita ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May tanong po ba kayo? Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya't ang wika ko, itong inyong paghandaan, ang wakas ng pagbawi ng buhay na pahiram. Katotohanan lang ang sakit tinura. Pawang nasa kong kayo'y ganap na masya. Liwanag na dulot ko'y sa inyo'y manahan. Tulad ng awitin ko, iniba't iba ko ang tono. Buhay ninyo'y di nyo hawak, di nyo batid kung kailan. Iba't iba man ang kaganapan sa inyong buhay bawat araw. Kung tuwirang Amang sa inyo ay ganap na nangunguna, di pa rin kayo malulumbay, masasaktan. Kaya't ang wika ko, ang halinay pakinggan nyo. Napanawagan at katotohanan ang sa inyo'y dinarata. Upang anong oras man kayo'y bawi ng buhay, Amang haharapin, sa inyo kayo tutungo, at di kayo mapapahaba man lang. O aking mga inibig at minamahal, yamang ako'y di ganap nyong nasisilayan. Di ninyo mahawakan man lamang, subalit kung kayo'y tapat na puso ang taglay. Mayroon kayong ginhawa, galak na nadarama. Mayroon kayong maliwalas na isipang tinataglay. Ni kailanman hindi kayo matwidihado ng tao, pagkat kayo'y nasama. Lokohin may siyang
gaganti. O anak ko, yamang totoo niluwal mo sa tao. Yamang ikaw ang marapat at kailanman di magiging ganap ang lahat. Tanging ikaw aking amang sa akin nilalahad. Sa bawat anak mo, sa balat ng lupang aking iniulat. O ama ko, narinig mo ang wika ko. Narinig mo lahat ang bawat sinalaysay at binigkas ko. Pagkat ikaw ang pinagmulan at ikaw ang nagnasa, namiulat, niyayag na ganap. Tanging ikaw lamang amang mayroong karapatan na magbigay, magpadya, magpaalala sa lahat ng tama at marapat, ng tumpak at dapat. Kaya't kung ang tao'y tatanggap, magliliwanag na ganap. At yan ang sa'yo'y nasa matlayunin. Masilayan mong ganap sa iyong mga anak na ninarapat mo. Kuhanin damdamin, gamitin kaisipan, katauhay tuptin ang sayo ay tamang gagawin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kung pumarito ka, di ka naman magpapagamot at ika'y manunubo, anong gagamutin sa'yo? Kung ikaw na may nagpapagamot at di mo tinatanggap ang manggagamot mo, anong ibibigay sa'yo? Mga mahal, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang sanggol, bungi. Hindi pa kayang ngumunguya. Ang matanda, kahit bungi, makakanguya. Tama po ba? Ano pang nguya niya? Totoo po yan. Kaya kahit bungi ka, makakanguya ka pa rin. Ang batang musmos, walang kamuangan, kahit anong sabihin mo, nakatitig lamang. Ang matanda, kapag sinabihan mo ng tama, dapat bang tititig lang? Magandang umaga po. Buhay ba ang Ama? Anong dapat sa kanya? Makatanggap? Makaunawa? Buhay ba ang Ama? Kapag hindi siya tumanggap, hindi siya nakaunawa, mayroon ba siyang ilalaga? Wala. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na.
bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Oh, mga mahal, sino ang nakakatuwa? Ang pangit o maganda? Kahit tagkaganda-ganda mo, kung pangit ugali mo, di ka nakakatuwa. Buhay bang Ama? Kapwa mo lamang ay hahanga, ngunit Ama mo ay nasusuka sa iyong gawa. Buhay bang Ama? Kaya ang pinakamaganda, magandang ugali, hindi magandang mukha. Buhay bang Ama? Lahat kayo may hawak na eh. O, yung wala naman. Ay, wala yun. Wala yun. Ay, baka malaglag ka, anak. Baba ka, baba. Ay, ayoko na nga. Sige, Ayan. Ayan. Ayun. Talaga namang sa inyo. Huwag na kayong umakyat, baka malaglag kayo, ha? Sige, baba. Ayoko na sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alin po ang mas maganda? Pandak, making at matangkad. Po. Hoy, si David pandak. Hinahamak-hamak. Subalit siyang nakapatay kay Goliath. Buhay ba ang Ama? Kaya, matangkad na, mabuti ang gawa. Pandak na, mabuti pawa. Parehas lang sa pananaw ng Amang dakila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngayon, alin ang mas maganda? Ang busog, ang tiyan o gutom? Di nyo alam sabihin nag-aalinlangan pa kayo sabihin Alin ang mas maganda, busog ang tiyan o gutom? Tama, kahit gutom ang tiyan mo, busog lang ang kaluluwa mo, nabubusog ka na rin. Bundat na sa kabusugan ng tiyan mo, ang Diyos mo na may galit na galit sa'yo. Nako! Impacho! Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, subalit ayaw naman ang amang nagugutom. Sapagkat binigyan niya ng pandama pati bituka mo. Binigyan niya ng pagkain. May kanya-kanyang pagkain. May pagkain ng bituka, may pagkain ng kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Kaya parehas niyang binibigyan ng pagkain ang kaluluwa at katawan. Parehas mong pakainin. Kung tunay kang anak ng Ama, ang kaluluwa mo at katawan ay pakakainin. Sapagkat parehas niyang binigyan ng pagkain. Hindi lamang ang binuhay niyang katawan ang binigyan niyang pagkain.
Ang binigay niya rin pagkain ay ang kaluluwa. Parehas na silang binigyan. Kaya parehas mo silang pakainin. Ngunit parehas ba ang pagkain ng tiyan at pagkain ng kaluluwa? Subalit pakatandaan, kapag pinakain mo ang kaluluwa mo at nabusog ang kaluluwa mo, pati katawan mo ay kasama na rin. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong ba? Wala. Walang tanong. May bukas pa sa inyo. Ay, salamat. I miss you. Sabi ng tao. Salamat sa Panginoon. Alam nyo tao sasabihin, baka magalit ka. May bukas pa sa inyo. Kaya kung bigo ka ngayon, huwag mawala ng pag-asa. Araw-araw ay umasa ka. Sa Diyos Ama, manahan ka. Kay Kristo ay tumawag ka. Espiritu Santo'y huwag mawalay sa'yo. Araw-araw sa'yo ay Pasko. Halina, halina, halina kayo. Ayan, halimuong naamoy nyo. Papatak na ang diwa ng Pasko. Sa tapat na manalig sama. Araw-araw may biyaya siya. Nako, pagdating sa biyaya, maraming masaya. Pagdating sa sakripisyo, maraming nakasibangot. O, anong gusto nyo? Biyaya at sakripisyo? Tandaan po ninyo, hindi kayo bibigyan ng sakripisyo ng Ama. Nasasabihin nyong hihilahod na ang katawan mo'y sinasakripisyo mo pa. Alam nyo po, lahat ng pinagdaraanan na sakripisyo ng buhay, ang kaganan, ang kaluwagan, ang kaginhawahan ay Diyos Ama lamang. Batid nyo baga iyan? Kung batid nyo yaan, kung ano ang inyong pinagdaranasan ngayon, lalaban kayo't lalaban at sasabihin nyo, may bukas pa. Tayo na po. Saan? Sa Bicol? Sa Cebu? Sa Cebu. Sa Cebu. Sa Cebu ay may plano ako. Cebuana pala yun. Buhay ba nga ba? Mga minamahal. Tandaan po ninyo, kailangan sa buhay ng tao, konting pag-iisip, konting paggawa, konting tuwa, konting pagbibigay, konting pagsakripisyo, puro konti yan. Huwag mong bibiglayin sa maghapon. Binigla mo sa maghapon. Maghapon kang gumawa, na wala sakripisyo mo para sa Ama at pagkilala sa Kanya, nang nagkasakit ka, Diyos ko, eka. Lahat partihin mo. 24 hours. Tama po ba? Anong oras ba sa'yo ang Diyos? Anong oras sa'yo? Every time daw. Dapat lang. Lagi siyang nasa sa'yo. Subalit dahil nasa sa'yo siya, hindi mo naman nagagawa yung para sa Kanya. Ano ang dapat mong gawin? Magpakabuti ka lang sa kapwa mo. Gumawa ka na rin sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mahal nyo ba ang Ama? Mahal nyo ba sarili nyo? Mahal nyo ang kaluluwa nyo? Anong dapat gawin nyo? Iparti mo ang pag-aaral sa Kanyang mga banal na aral. Sa diwa mo'y huwag kaligtaan. Sa tuwina'y hanap-hanapin mo yan.
upang puso mo'y makamtan ang saya ng iyong buhay. Kailanman di ka iiwan ng amang sa'yo ay nagmamahal. Halina, halina mga anak niya, kilalaning lubos nyo siya. Damhin nyo sa inyong kalooban. Tulad ng awit, ang tono ng awit, Pasko na. Pasko na sa lahat ng tao. Tayo na po, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong maliwanag ang pag-iisip, may pangunawa at may galak ang kalooban, may pagtitibay at paniniwala at pagtitiwala sa Ama, pag-asang hindi kayo pababayaan kailanman. Ilagak niyo sa Kanya ang inyong buhay at nararamdaman. Tuwirang siyang inyong kakibat sa buhay at kailanman hindi kayo iniiwan. Patuloy siyang sa inyo, nakagabay, nakabantay. Pagpalain kayo. May tanong po ba? Tayo na sa Antipolo.